May iba't ibang pananaw sa kung ano ang magiging takbo ng pag-iisip at pagkikilos ng bawat individual, lalaki man ito o babae. Matutunghayan ito sa pananamit, pagkilos, maging sa pag-uugali. Madalas nating marinig ang mga pahayag na, "Babae ka, dapat marunong ka sa gawaing bahay." O, Lalaki ka, ikaw ang maghahanap buhay para sa pamilya. sa kasalukuyan, ganito pa rin ba ang mga gampanin ng lalaki at babae sa pamilya? Ayon sa World Health Organization, ang gender role ay tumutukoy sa mga inaasahan ng lipunan at kultura tungkol sa kung ano ang tungkulin ng babae at lalaki sa pamilya. Sa panahon ngayon, kayang magampanan ng bawat kasarian ang mga tungkulin at responsibilidad. Ngunit, batay sa isinagawang pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies o PIDS, bagamat nakakapaghanap buhay ang mga kababaihan sa bansa, mas mahabang oras ang kanilang iginugugol sa unpaid domestic work kumpara sa kalalakihan, kahit pareho itong nagtatrabaho. Maaaring maapektuhan ang personal at professional growth ng babae kung hindi ito mabibigyan ng pantay na oportunidad dahil sa inaasahang papel sa bahay. Higit pa rito, maaari rin itong magdulot ng gender stereotyping at gender discrimination. Dahil sa tradisyonal na pananaw na ang kababaihan ay tagapamahala lamang sa tahanan, maaaring mahirapan silang makahanap ng trabaho dahil sa mentalidad na hindi sila magiging kasing dedikado at produktibo na gaya ng mga lalaki. Batay pa rin sa isinagawang pag-aaral ng PIDS sa paksang Gender Roles Hampering Female Career Progress in Philippines, ay nagpapakita na ang tradisyonal na papel ng babae bilang homemaker at lalaki bilang provider ay nagiging hadlang para sa career progress ng mga babae sa Pilipinas. Hindi dapat magdikta ng limitadong gampanin ang gender role sa pamilya. At mahalagang magkaroon ng pagkakapantay-pantay sa responsibilidad sa bahay, pagbibigay suporta sa isa't isa, pagrespeto sa personal na naibabahagi ng bawat isa, at pagtuturo sa mga bata ng pagkakapantay-pantay ng bawat kasarian. Ang gender roles ay may malalim na epekto sa ugnayan at istruktura ng pamilya. Habang may positibong aspeto ito gaya ng pagrespeto sa tradisyon at kaugalian, mas nakararami ang negatibong epekto nito, lalo na kung nagiging hadlang ito sa personal na kalayaan ng bawat kasapi ng pamilya. Naway mangibabaw ang pagkakapantay-pantay ng bawat isa sa iba't ibang aspeto, maging sa gampanin ng bawat kasarian.